Amazing grace, how sweet the sound that saved. Sino yung mga lumaban na sa contest? Alam nyo, sa buhay natin, yung tinatawag na contest, lagi meron ganyan, whether you are a Christian or not. Pero within, sa buhay mo, lalo-lalo na kung tinanong mo na si Jesus sa puso mo, nandoon yung banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ngayon, is sa mga binanggit ng Biblia na kanyang bunga ay pagpipigil sa sarili. That's why we know what to do, we know how to decide, kasi nandun ang banal na Espiritu. Pangalawa, siyempre, nandun ang salita ng Diyos. At lalo na kung kasama ko sa fellowship, may encourage ko sa mga kapatid na pwede magbigay sa inyong payo. Kayo ba naniniwala na ang banal na Espiritu ay nasa inyong mga buhay? Amen. Naniniwala ba kayo na ang banal na Espiritu, katulad na sabi ng Bible, ay siyang gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan? So naniniwala kayo na ang banal na Espiritu ay dapat pagtiwalaan. Pero kailan niyo huling kinalaban ang banal na Espiritu? Kasi maraming beses nagmatigas ang puso natin. May pinasasabi si Lord, may pinagagawa si Lord, ayaw natin. Sabihin mo sa katabi mo, you're blessed because you're here. Ikaw ay mapalad, ikaw ay pinagpala sapagkat ikaw ay narinito. Alam nyo, ang pag-uusapan natin is all about contest. Kapag may ang isang pakikipaglaban, ang tawag doon, halimbawa, kung kayo ay gano'n yung finals ng basketball, naglalaban ng San Miguel at saka Meralco, game 3 mamaya, panalo tsaka Meralco dyan. Nagalit sa akin yung mga sister company na Ginebra. But anyway, kaya akong sinasabi yun, kasi sa laban, kung mapapasin niyo sa volleyball, basketball, may tinatawag na head coach challenge. Halimbawa, mayroong tawag yung referee na hindi nagustuhan ng coach, ng head coach, challenge yun. Ngayon yung resulta doon, titignan nyo sa slow motion, pag-aaralan mabuti, pati ng kanilang technical department, yung technical committee, kung tama na ba yung tawag, pag tinawag ng mali, successful yung challenge. Sabihin, tama lang na yun ay challenge, sapagkat successful. Pero pagka naman ay mali, challenge ko ay tama naman pala yung tawag, unsuccessful ang tawag nila. Ang tawag po doon ay contention. Ulit ha? Ang tawag doon contention, ibig sabihin, pakikipaglaban. Baka meron kang paniniwala na yung pinakikipaglaban. Sa ating pag-usapan ngayong umaga, madalas ang banal na Espiritu, nilalabanan natin. Ang tawag doon contention. Yung conviction ng banal na Espiritu na nangungusap sa iyo, ayaw mong sundin kasi inilalaban mo yung sa iyo. Kaya ngayon, mag-usap pa natin yung conviction against contention. Ibig sabihin ng conviction, yung conviction ng banal na Espiritu, yung paniniwala mo na pinadadama sa iyo ng Panginoon, paninindigan mo sa salita ng Diyos na gawa ng banal na Espiritu, ang tawag ng conviction. Yung paniniwala mo yan na pinadadama sa iyo ng banal na Espiritu, kung minsan, against, nilalabanan mo, ang tawag doon, contention. Ayaw mo siyang sundin, ilalaban mo yung sa'yo, pero may sinasabi ang banal na Espiritu. Kailan ulit nangyari sa inyo, yung may sinasabi ang banal na Espiritu, may pinapadama sa iyo, pero nilabanan mo, hindi mo ginawa. Halimbawa, mga disciples, sabi sa inyo ni Lord, ilibre mo nga ng milk tea yung disciple mo. Hindi, nalabanan ko to. Sabi ng banal na Espiritu sa disciple, ay, bili mo ng milk tea si Ate Sigan. Hindi, nalabanan ko to. Hindi. O, gano'n na. Ang tawag ng contention. Pero yung halimbawa ay naglalakad kayo sa kalsada. Alam niyo sa kalsada, marami dyan mga iba't-ibang klase ng mga nagpapalimos. Kapag halimbawa may nakita kayo sa kalsada na humingi ng tulong, kung minsan talaga mararamdaman mo sa mga bibigay ng tulong. Pag may naramdaman kayo gano'n, huwag nyo na isipin ko sindikato o hindi, kasi yung damdamin na yun, hindi ibibigay sa iyo ng demonyo. At lalo hindi ibibigay ng sarili mo yun dahil tayo may pagkasakim. Ngayon, ang usapan magbigay. Pag naramdaman mo yun, na parang gusto mong gawin, sundin mo na. Kasi hindi galing sa iyo yun kasi sakim tayo bilang tao. At lalo hindi pagkagawa sa iyo ng demonyo yun kasi ang demonyo makasarili. Ngayon may nararamdaman ko gano'n, sundin mo na. Alam niyo kasi, kaya ako ito binabanggit, I was praying to the Lord since last week, Lord, ano ang kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon ngayon? Alam niyo, marami sa atin ngayon, kalaban ng banal na Espiritu. Maraming Kristiyano ang kalaban ng banal na Espiritu. Instead na tayo ay dapat sumusunod, we should be obeying God under the control of the Holy Spirit. We don't. Ang ginagawa natin, nangangatwiran tayo sa Kanya,
kung ano yung paniniwala natin, siya ang ating gagawin, na kung minsan ang dulot nito ay sugatan ang banal na Espiritu sa atin. So ngayon, dito sa conviction against contention, ulit-ulit, ang conviction na nag-usapan natin, yung banal na Espiritu na nasa iyo, na nagko-convict, namumusa. Pero, nilalabanan mo, kinokontest mo. Kaya ako binanggit na yung contest. Kinokontest mo, hindi. May sinasabi, ganito gawin mo. Sorry mo yung tights mo, yung opera siya. Hindi. O, wala eh. Kinokontest mo. Ayaw mong gawin, nilalabanan mo. So now, let's read a part of the scripture coming from the book of Ephesians, but we will not be reading the whole of it kasi mahaba. Pero we will start from verse 17 hanggang verse 32. Ngayon, para maintindihan niyo muna, bago natin basahin, the book of Ephesians was written at the time na si Apostle Paul ay nasa loob ng kulungan. Kung tawagin ang Ephesians ay one of the captivity Ephesians. Ibig sabihin, isa ito sa mga sinulat niya samantalang nasa loob ng kulungan. At hindi lang yun, ang book of Ephesians was written to the Christians. Why? Sapagkat may mga Kristiyano sa Church of Ephesus. Itong sa Ephesians, yung mga tao. Pero yung church, yung lugar, Ephesus ang tawag. May mga Kristiyano dyan sa Ephesus na sila mismo nagkakagalit-galit, nag-aaway-away, samantalang sila yung mga Kristiyano na, pero meron din yung mga new Christians at saka matatagal na ngayon. Ang theme ng book of Ephesians is unity. Magkaisa. Huwag kayong papayag na yung external forces ay pumasok sa loob ng church at maghiwalay-hiwalay kayo, pagkagalit-galitin kayo. Kaya sabi ni Paul, ang tao, simula nung tayo tinubos ni Jesus sa krus, ang tao ay naipagkasundo na sa Diyos at naipagkasundo na rin tayo sa lahat ng ating kapwa. Kaya dapat tayo hindi lang naipagkasundo sa Diyos ang alam natin, dapat naipagkasundo na rin tayo sa ating kapwa. Kaya dapat marunong ka rin umurawa, marunong ka na magpatawad, marunong ka na magmahal. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, pagkakataon mo na, sabihin mo, mahal kita. Eh, pagkakataon mo na. Okay. Now, we will be reading from the book of Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Sige, buksan natin. Ito sabi ng Bible. Now, this I say, verse 17 yan ha. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. Pag sinabing futility, meaning useless. Futile means useless. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the light of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not the way you learned Christ. Assuming that we have heard about Him and were taught in, please pakiclick, in Him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who fear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgive one another, as God in Christ forgave you. Dito po ay titignan natin kung nasa ang bahagi tayo ng ating spiritual life when we intentionally disobey God through the leading of the Holy Spirit. Nangungusob siya, kaya ang punta na ngayon,
kailan mo huling sinuway ang banal na Espiritu? Kung naniniwala ang banal na Espiritu ay gagabayan ka sa lahat ng katotohanan ng babaan, habang ikaw ay sumusunod sa Kanya, tingnan natin kung ano-ano mga occasion na ang Panginoon ay ating pinakalaban. Do you think, ano kaya ang pwede maging resulta kapag hindi natin sinunod ang gabay ng banal na Espiritu? So, sa Bible, ang Holy Spirit ay nagsisignify, sisimbolize ng doubt. Ito kasi yung, kung natatandaan nyo na binautismuhan si Jesus, ano siya binautismuhan sa Ilog Jordan? Ang sabi raw ng Bible, ay bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati, at pagkatapos sabi sa kanya, kay Juan Bautista, siya ang aking anak, na lubos kong pinalulugtan, pakinggan niyo siya. So, dito, kaya meron po tayo dito ang symbol ng doubt, at the symbol of the Holy Spirit. Now, sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Do not grieve. Okay. Sa ibang version ng Bible, may makikita kayo nakalagay na quench not the Holy Spirit. Quenching and grieving are two different things. Kung sinabing grieve not the Holy Spirit or quench not the Holy Spirit, ang magkakaiba ng quenching at grieving, umpisan muna natin sa grieving. Sa grieving, ito yung mga ginagawa mo na hindi gusto ng banal na Espiritu, kaya siya ay nalulungkot. Bawa, gumagawa ka ng mga bagay na hindi tama. The Holy Spirit is being grieved. Nalulungkot siya. Nasasaktan siya. Kaya di mo napansin, kahit anong saya mo, nung ikaw ay nakipag-chismisan, pagkatapos ng chismisan ay tawa na kayo ng tala, pag uwi mo malungkot ka. Kasi masaya ka sa physical, pero nag-grieve ang Holy Spirit. Kasi hindi ka dapat ganun, alam mo, hindi ka dapat ganun, dahil Kristiyano ka. Kaya kahit anong chismisan na kahit masaya silang lahat, uuwi kang malungkot. Kasi alam mo, hindi mo dapat ginawa yun dahil Kristiyano ka. Yun yung grieving, nag-grieve ang Holy Spirit. Pangalawa, yung quenching. Ano ba yung quench? Quenching. Ito naman yung may ipinagagawa siya sa'yo, ayaw mong gawin. Doon naman ulit, magkakaroon ng pagmimighati ang banal na Espiritu. Yun yung quenching. Quench not the Holy Spirit. Whenever the Lord wants to do something through you, halimbawa, may nakasabay ka na dati mong classmate, sabi ng Lord, sharean mo yan, mag-abroad dyan, baka hindi na kayo makita, sharean mo siya ng gospel, nasa jeep kayo, nahihiya ka. Sinasabi na ng Lord sa'yo, sharean mo yan kasi mag-abroad na yan next week, baka hindi na kayo makita. Tinalo ka ng hiya, mahaba ang pinag-usapan niya, wala kayo pinag-usapan, kundi sa dati yung crush. Pero pag umuwi ka ng balungkot, kasi hindi mo nagawa yung pinagagawa niya sa buhay mo. Ay magkaiba po yun na yung grieving at quenching. Ngayon, sabi ng Bible, do not grieve, et yun. So, hindi quenching ha, grieving. Ibig sabihin, may ginagawa tayo na ang banal na Espiritu hindi natutuwa, siya ay sugatan. Ang sabi ng Bible, and do not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed for the day of redemption. Yes, yan ang tatak sa ating mga Kristiyano tumanggap kay Jesus bilang anak niya. Ito sabi ng Bible, take note of this, color red. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Kasi itong mga behavior na ito ang nagiging dahilan kaya nag-grieve ang Holy Spirit. Ano yun? Bitterness, kapaitan. Yung bang wala ka na nagandang nakita maganda, kay kapatid, lagi na may pintas, you cannot rejoice. Ano ba? Si Romar, nag-testimony kanina, gumraduate siya. You have to rejoice with Romar because hindi ka na madali mag-aral, amen? At ngayon nakatapos siya, you rejoice. As a Christian, you rejoice. Pero pagka naramdaman mo kanina, yabang naman ito, alam mo siya na makakagraduate, ako din naman. Hindi ganun. You rejoice. You learn to rejoice with the person. Ngayon, pag ganun ka, ang tawag doon, bitter. Bitterness yun. Let all bitterness and wrath, galit. Ito itong galit ay mas lalim pa yan sa anger. Tanong, sabi niya kasi dito, lahat ng kapaitan, pagkagalit, sama ng loob, at itong slander, paninirang puri, be put away from you. Take note ang sino kausap niya dito? Church of Ephesians, Christians. Ang mga Kristiyano na iba't iba siyempre ang paglago, ang maturity, yung iba hanggang ngayon at Kristiyano na meron pa rin ito. Ngayon dahil dyan, sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Pero ano nangyayari? Tuloy pa rin tayo. Binigyan niya na nga sa inyo ang sample na dapat mong gawin. Ano dapat mong gawin? Be kind to one another. Tender-hearted, forgiving, mapagpanawan.
as God in Christ forgave you. Kung paano pinatawad kayo ni Lord, nagtatawaran din kayo. Pero tayo ginagawa natin, nilalabanan natin. Number 1, yung tinatawag na resistance. May pinagagawa sa iyo si Lord. Ang gusto ni Lord, mawala na sa iyo yung paninirang puri mo. Yung tama na yung kakjatsat kay sister, kay brother, tupul kay isang sister, kay isang brother. Tama na. Sabi mo sa katabi mo, tama na raw. Kaya ka naging puyat. Kung kailan madaling araw, tsaka kayo nag-chat-chat, pinag-uusapan yung kasiaran ni sister, kasiaran ni brother. Tama na. Kasi hindi dapat ito lumabas sa bilang Christian. And as a Christian, sabi ng Bible, put away. Let all bitterness, etc., etc., be put away from you. Why? You're a Christian. Hindi siya inaasahang manggaling sa iyo ang ganitong pag-uugali kapag Kristiyano ka. Bigyan kayo ng halimbawa. Halimbawa, si Kuya Lando, pinuntahan ni Kuya Ruel. Si Kuya Ruel, yung mga bikers natin. Sabihin na ba ni Kuya Ruel, Kuya Lando, pwedeng makiinom? Sasabi niya, sige. Tapos nakita niyo si Kuya Lando, may dalang baso, galing sa CR. Galing sa CR yung baso? Iinom ka? Siyempre, because of trust, iinom siguro ako, pero galing sa CR. Bakit mo sinasabi yun? Kasi hindi expected yung vessel, yung lalagyan na galing sa CR. Tama? Ang Kristiyano, hindi rin siya expected na maging ganito. Pero alam niyo ba, kahit anong conviction ng banal na Espiritu sa atin, laban tayo ng laban. Anak, tigilan mo yung salita mo na yan, mali yan. Anak, tama na yan, makipag-chat mo ng negative. Anak, tama na yung paninira mo kay sister. Tama na. You're a child of God. Ang dapat makita sa iyo is holiness. Dapat maging mabait ka sa lahat. Pero anong ginagawa mo? Nilalabanan mo yung resistance. Kahit alam mo kailan mo huling nilabanan ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Alam mo, sabi na ni Lord, anak, huwag, pero tuloy ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, paano ikaw yun? Alam niyo ba, kapag nilabanan niyo banal na Espiritu, hindi kayo magkakaroon ng totoong kasiyahan. Nakakikila kayo sa harapan ng mga kapatid, ano kayo mga friends, pero hindi talaga masaya. What will give the Christian satisfaction is knowing that you are able to obey God. Yung alam mong nagawa mo ang pinagagawa niyo. Pero we usually resist. Alam mo mga resistance natin? Puntahan niyo yung second slide. Yan. Pagbasta niyo itong itsura ng puso na to, hindi ho yan balot, ha? Kung meron balot sa puti, hindi ho yan balot na pula. Hindi ho yan balot, ha? Now, sabi ng Bible, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Yung kasalanan na nasa kanila, due to their hardness of heart. Alam niyo, the moment na nilabanan mo banal na Espiritu, tumisan, lalo-lalo na kung hindi ka na nagpe-pray palagi, wala na magbasa mo ng Bible, masasanay ka na. Yung dating alam mong mali, pangangatwiranan mo na at tatanggapin mo ng tama. Alam mong mali, tatanggapin mo na siyang tama. Pangangatwiranan mo pa kapag nakita mo ito na kinukontra. Kaya sabi ng Bible, anong dahilan? Due to their hardness of heart, katigasan ng puso. Bakit nagkakaroon ng katigasan ng puso? Makinig mo muna, bakit nagiging matigas ang puso natin? Because you want it to do on your own way. Ang isang tao na laging sinusunod ang gusto niya, yun ang tumitigas ang puso, yung self-centeredness. Ang isang taong self-centered, tumitigas ang puso niya. Kasi ang gusto niya, lagi siya masusunod, gusto niya mangyayari, lahat ng plano niya, kailangan niya na mangyari. Hindi niya kinukonsider kung ano ang sabi ng Bible, ano ang gusto ng Panginoon. They have become callous. Alam niyo ba yung callous? Hardened. Parang kalyo. Kinalyo na. Pero dito sabi ng Bible, they have become callous and have given themselves up to sensuality. Tignan niyo ha? Bakit hindi titigas na ganyan ang puso ng isang tao? Greedy to practice every kind of impurity. Lahat ng kalasuan, lahat ng pangit, lahat ng hindi sa Panginoon, ready siyang gawin. Gagawin niya kasi nga self-centered ito.
Gusto niya i-feed yung ego. Gusto niya i-feed yung sarili niya. Kung ano ang gusto niya. Hanggang sa mapansin ko, salita na ng Diyos ang hinihaharap ko sa kanya, pinangangat-piranan pa rin niya. Kasi tumigas na ang kanyang puso. Karamihan na tumigas ang puso, sentro ang kanyang sarili. Hindi na si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka mabuti. Ikaw ka mo pinag-uusapan. Resistance. Kailan nag-usap sa'yo si Lord, anak, gawin mo ito. Hindi mo ginawa, iba ginawa mo. O kung isa naman, meron namang si Lord, stop na signal. Anak, stop it. That's not right. Kinukonvict ka na niya. Kumbaga sa traffic light, yellow sign na. Pag sinabi ng yellow kasi, cautious yun eh. Caution ka na. Oops. Dilaw na. Pag dilaw na, kung ikaw ay motor sa cycle driver, o kaya naman vehicle o four wheels, o kahit ilang wheels yan, pag nakita mo dilaw, alerto ka na. Ibig sabihin, caution na yan, caution. Ang banal na espiritu, para madalas nato siya sa dadaan muna siya sa yellow na light. Anak, parang mali ang ginagawa mo. Doon ka nagdidesisyon whether you go or stop. Ang ginagawa ng Christian, go pa rin. Anak, mali yan. Hindi, bakit ba? Lalo na, kapag makikinabang siya, ito, kapag mapifeed ang sarili niya, kapag yung ego niya magiging sentro, ipifeed niya yan. Doon na mag-uumpisa yung hardness of heart. Yung natawag na kalus. Alam niyo yung kalus na yan, sa salita natin parang kalyo. Actually, salitang kalyo ay Kastila. Sa probinsya namin, kapag ikaw ay lalaki, manliligaw ka, gusto mong makilala ang mga magulang ng isang babae, gusto mong makilala. Masabihin ng girl, o sige, gusto makilala ang tatay ko, nanay ko, kaya mga lolo ko, punta ka sa amin. Alam niyo, ano unang gagawin ng magulang? Kakamayan yung lalaki. Hindi magpapagaluhin yun. Kahit ang pagduro ng Bulacan, okay lang ang kakamayan lang yun. Pag kinamayan, ang purpose nun, parang kapain yung palad. Pag yung palad ay kalyado, posibleng masipang ang lalaki ito. Yung matigas, maraming kalyo. Pero pag ang kamay niyan ay yung napakakinis. Negative yan sa magulang. Noon sa probinsya. Ngayon, paglipas ang ilang mga panahon, hindi na pwedeng gawin basihan yun. Kasi may mga masisipang na nagtatrabaho talaga online. Puro computer na. Hindi bumubuhat na pisikal. Kaya hindi makikita yung kalyo sa kanilang palad. The reason why I'm saying this, ito kasing hardness of heart, nangyayari ito sa ating lahat. Kaya ang tanong ko sa iyo, kailan mo ni-resist ang isang bagay na pinapagawa ni Lord? Every time you resist it, nagkakaroon ng hardness of heart. Kaya ngayon, kumusta ang puso mo? Ikaw ba ay meron pang nadaramang conviction? Nakukonvict ka pa ba? Kung minsan yung isang bagay na alam mong mali, pag minsan mong ginawa at pinangatwiranan mo, darating yung time, tatanggapin mo na siyang tama kahit mali. Mag-uumpisa ka lang sabihin, hindi, okay lang yan. Minsan lang naman. Okay lang yan, minsan lang naman. Hindi, tama yan. Hindi, tama lang yan. Okay nga. Na alam mo kasalanan. So dito, kung hindi ko lang ulit, mayroong resistance. At ito, tumitigas na yung puso natin, pero tandaan nyo, kailan ito nababago, kailan ito natutunaw sa presensya ni Lord. Pero pag yan, nag-worship na uli yan, encounter niya si Lord, doon tutunawin ko ni Lord. Yan, babaguhin ang puso niya. Pag na-encounter niya uli si Lord. Pag yan ay nagka-encounter siya ng Panginoon sa worship, o kaya sa kanyang quiet time, nakabasa siya ng verse sa Bible, ano ba? Ang dami, mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay niya na hindi niya gusto, bakit ganito, bakit ganyan, bakit? Kaya nangyari yun dahil sa katigasan ng kanyang puso. Kumusta ba ang puso mo? How's your heart? Kayo ba ay nakakaramdam ba ng conviction? Dati noon, pagka yung tataya ka sa wedding, oops, tika muna, baka may nakatingin, nakakahiya. Pag tataya ka sa wedding, tika muna, ayaw ko sabi ng Bible. Tumawa kami, sabi, okay lang yun. See? Pinakapilala mo na ngayon ng wedding. Sabi ng Bible sa Timothy, marami ang naghangad. Marami ang naghangad ng pananalapi na nasatlak lamang sa paghihirap ng kalooban. Kinukonvict ka, nilalabanan mo, kinukontest mo, ayaw mo sundin. Nagkakaroon ka ng tinatawag na resistance. Nire-resist mo. Ang dami nun. Sa buhay mo malalaman mo bakit niya. Ang daming mga nangyayari sa akin, mga problema na hindi dapat nangyari sa akin. Why? Because you resisted the guidance of the Lord.
Ginaguide ka ni Lord, ayaw mo makinig. E di mo na. Sasabihin, halimbawa ng tatay mo sa'yo, anak, wag yan, ganito, gano'n mo. Matigas ang ulo mo. O hindi nga nangyari sa'yo. Ayaw makinig eh. Sabi mo sa katayo, makinig ka kasi. Maghihina, nakasulang kabila sa'yo, makinig ka kasi. Sabi ng Bible, hindi yan na natutunan nyo kay Kristo. But that is not the way you learn Christ. Assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth in Jesus. Tandaan nyo ito lang yan. Sa Bible, napakadaming verses na magpapatunay tungkol sa Bible na binabagit ang banal na Espiritu. Sa Galatians, pinag-usapan dyan yung fruit of the Spirit. Pag pinag-usapan naman natin, halimbawa yung sa book of John, ang banal na Espiritu, ang magkagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan. So, ang dami binabagit sa Holy Spirit. Pero, gusto ko dito lang tayo sa Ephesians muna. Ano ang pwede maging effect sa iyo kapag ikaw ay laging sumusunod sa gabay ng banal na Espiritu? Gusto naman ano ba mararanasan niyang paggabay na yan? Una-una, ipakilala mo yung sarili mo kay Lord. Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Paano mo masumunod sa iyong kalooban? You read the Bible, you talk to God, you grow before the Lord. Lord, please, gabayan mo ko ng banal na Espiritu. Alam ko minsan kasi, yung isip natin, magaling ito eh. Kahit may sinasabi ang banal na Espiritu, tinatanggihan ang isip natin kasi yung isip natin magaling. Kaya tuloy yung guidance ng banal na Espiritu ayaw mo sundin at sinusunod mo yung isip mo. Kaya pag bumalpak ka, sapat pala sinunod ko si Lord. Napakahirap kapag nasanay kang paniwalaan yung sarili mong matalino ka at magaling ka. Kasi pag yung banal na Espiritu, hindi mo na pakinggan. Dito sabi nito ng Bible, assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Jesus. Kanina, nasaan daw yung truth? Truth is in Jesus. Tuloy. So sabi niya, put your old self na. Kumbaga, iwaksi mo na yung lumang pagkatao. Lumang pagkatao, ha? Sino kinakausap niya? Mga taga-Ephesians. Kasi yung mga taga-Ephesians, iba-iba ang growth nila spiritually, katulad natin sa church. Kaya lang, sabi dito ng Bible, sino mismo nagkakagalit-galit, nag-aaway-aaway sila. Sabi dito ng Bible, ang theme ng Ephesians is unity. Upang hindi siya mapag-disunite ng external forces at ng kanilang kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya ganito ang turo ni Paul sa kanya. Tuloy. Put your old self which belongs to your former manner of life. Sabi niya, iwanan mo na, iwaksi mo na yung dati mong pagkatao. Sabi niya na, kaya mo ginagawa yan dahil yan ang mga pamamaraan ng iyong buhay mo. Hindi mo ba siya nakikilala? And is corrupt through deceitful desires. Kristyano ka na, may mga deceitful desire ka pa rin. Yung mga mapandayang pagnanasa. For example, sa isang lalaki o sa babae, okay naman makita ka ng maganda, pero yung maghangad ka, may asawa kayo, hindi pwede. Yung magkaroon ka ng pardon na return, magkaroon ka ng kursunada sa girl na yan, may asawa ka, hindi pwede. You can only appreciate, ganun lang. Pero more than that, that is beyond. That is sin. Yung makita mo lang siya na may pasamang pagnanasa, sabi ng Bible, na isang awa mo na, pangalan niya, may pakikiapin. Pero yung iba, ina-entertain. Ina-entertain nila sa isip nila. Lalo-lalo na, ikaw ay fan ng mga BTS. Ang cute naman ni Jungkook. Ang mukha ni Roman. O diba? Ay, hindi. Pagkamukha ni Roman, ang pogi pala. Pag cute, hindi si Roman. Ang pogi pala. Hanggang sa isip ko, paano ko kaya maging boyfriend yan? Ano kayo mayari ko naging boyfriend ko yan? Ano? Ang dami, tutugtungan mo na lang kung ano-ano. Hanggang sa hindi mo alam yung entertaining sin in your life. Pag-entertain ka na ng kasalanan. So dito, yun ang mga deceitful desires natin. Dati mo ng buhay yan. And to be renewed dapat in the spirit of your minds. So, pinatutusapan niya yung banal na Espiritu. Number 2, na gusto ko lang sabihin niya, pastor, alam mo ba, weak ako eh. Mahina ako talaga eh. Yung dati kong buhay noon, nagagawa ko pa rin yan eh. Sino ba hindi? Lahat naman tayo, but you have to choose to be a conqueror. Kaya mo siya mapagtagumpayan kung pipiliin mo lamang. Pero pag lagi mo siyang dinadaya na hindi ko kaya at dadanig ka ng lisensya na sapagkat ako ay tao lamang. Naku, yan ang mga lisensya ng demonyo. Yung sapagkat kami ay tao lamang. Kaya kahit bawal, kahit ayaw ng Bible, sisipin mo lang. Kaya dito, tutulong mga dito ng banal na Espiritu.
Espiritu. Why? Everything that is lie is not from the Lord. Because sabi ng Bible, as the truth is in Jesus. So pag ang isang bagay ay kasinungalingan, kasalanan, automatic hindi yan kay Lord. Kaya dito, sinasabi natin, ang gagawin sa iyo ng banal na Espiritu, hindi lang yung matutuwa rin mag-resist din sa gawa ng kaaway, kundi ikaw ay magkakaroon ng assistance. I-assist ka ni Lord sa mga gawaing mga Diyos. Tandaan nyo, God will not support you in a lie. Ang demonyo, ang banal na Espiritu, hindi kaya susuportahan sa kasalanan. The Holy Spirit will only support you if you live in truth. Pero meron kang gustong gawin, merong nangyari, merong ang gagawin, may plano nga, pasok ka sa truth ni Lord. You go to the Scripture. What does the Bible say about this? Pornography. Ano sabi ng Bible dito? These are pollutants. This pollutes the mind of the Christians, of the young people. Ano ba? Uminom ng alak, magsinariyo, puro magsinga ng templo na bigay ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Ayan o. You have to consider the truth in Jesus. Everything that against the truth, automatic, that is sin. God is not pleased. And because God is not pleased, God will support you, assist you to do what the will of God is. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi nito ng Bible, kapag yung gagawin mo ay walang truth, alam mo na kasalanan niya. Kung sa po, nagpipray ka, Lord, gusto ko po kapag-asawa. Alala ko yung kabataan pa, ikinuwento ng isang evangelist sa kanyang krusada na nangyari din ito sa ibang mga churches. Meron isang evangelist, nagsalita siya dyan sa Luneta, sa Grandstand. So nung maling kami, ang kinukwento ng speaker, evangelist, 3 gabi daw yung kanyang krusada, at yung matatapos yung krusada sa unang gabi, mayroong isang lalaki lumalapit sa kanya. At sabi sa kanya daw, you know, Pastor, hindi mo siya tinatawag ng evangelist. I've been praying for a wife. Oh, really? Yes. And the Lord spoke to me. Yan ang mga nakakatakot eh. The Lord spoke to me. Nangusap sa akin si Lord na yan daw, yan o, organ na yan, yan daw ang binibigay sa akin yung organista na yan. Sino? Si Elijah. Just kidding. Just kidding. So, eto na. Sabi nga, what shall I do? Sabi nung lalaki ito. Just go home and pray about it. The second night, tatapos na yung crusade. Pinuntahan na naman yung evangelist. Pastor, it is really confirmed in my heart that organist, sabi niya, will be my wife. Di ba nung gabi, ganun uli. Huling krusada na yun eh. Tinanong na siya ngayon ng evangelist, are you really sure that you heard it from the Lord that this organist or pianist will be your wife? Yes, Pastor. Paano magyayari yun? Because she is my wife. Paano magyayari ng misis ko yan? The Lord will never contradict the Scripture. Ang point ko lang. Tumisan, yung ating mga deceitful desire. Dahil ito nagiging deceitful desire, kasi nga hindi tayo guided ng truth ni Jesus. You ask for truth. Ano sabi ng Bible? Every time you make a decision, consult the Scripture. Talk to God. Ask for the guidance of the Holy Spirit. Huwag mong makakalain ng isip. I tell you, most of the time, yung utak natin nagsasabing magaling. Minsan mali ang dikta. Why? Because this is spiritual. Spiritual, you need a spiritual method and you need the Lord. Punta tayo sa next slide dito. Sabi ng 24, kanina, sabi niya, put off the old self. Yung lumang pagkatao mo, alisin mo na. Ano ngayon ang ilalagay mo yun? Kung tinagdok mo na si Kristo, put on the new self. Yung ikaw ay Kristiyano na, yun na dapat ang makita sa iyo. Bakit? Ikaw ay nilikha ayon sa kanyang likeness of God in true righteousness and holiness. Ayon sa kanyang katwiran at kabanalan. Nilikha ka ng Diyos, kawanis ng kanyang katwiran at kabanalan. So ngayon, tingnan natin mabuti dito. Kumusta yung righteousness yung katwiran? Yung example lang, kailan mo huling kinalaman ng salita ng Diyos, na banal na Espiritu na mangusap sa iyo?
when was the last time you resisted the Holy Spirit? You resisted Him because wala kang basis. Sinasabi mong prayer kung ka Christian, pero hindi ako na magagawin mo. That's why nagpapatuloy kang gumagawa ng pagkakamali. Pag-usapan natin yung righteousness, yung katwiran ng Diyos. Pumunta tayo sa Bible. You're going to decide with something. Tingnan mo ang utos ni Lord sa Bible. Ito ba ay sinasakayunan ng Bible o hindi? Pag hindi ang sinasakayunan, stop it. Sabi mo sa kanila mo, stop it. Another source na pwede nyo gawing standard. Yung new self, yung ikaw bilang isang bagong ninala, ikaw na bagong Kristiyano na, dapat basis mo, holiness. Question. Halimbawa, you are obliged to do something. Ikaw ay inuobliga na gawin ang isang bagay na to. Question. Ito bang gagawin ko ay lalo ako magiging banal pag nagawa ko to? You ask yourself, ito bang pag ginawa ko, mas lalo ako magiging banal? Ako bang lalo magiging kalugod-lugod sa Diyos? You ask yourself, pag hindi, you always consume the Scripture. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano na, ang daming malungkot na Kristiyano. Kasi hindi natin alam, kinakalaban natin ang banal na Espiritu. Ang guidance ng banal na Espiritu ay kaligayaan at kapayapaan sa buhay mo. Pero ayaw mong sumunod, kaya gumugulo yung buhay mo. Huwag mong paguluhin yung buhay mo. Makinig ka kay Lord. Sabihin mo sa kanila, makinig ka kay Lord. Kaya nga meron tayong banal na Espiritu to guide us, to enlighten us, to inspire us. But we tend to force ourselves to do what we want. Pipilitin pa rin natin gawin ang gusto natin hanggang sa ano dulot ito, kalungkutan. Malungkot ka. Bakit? Siyempre, kaya ka malungkot, alam mo sa sarili mo, hindi mo nabigyan ng kasiyahan si Lord, nabigo mo si Lord. Sabi ni Lord, put on the new self. Ito ka na, bago ka na nilalang. At ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na dapat nakita sa iyo ang kanyang katwiran at kabanalan. Do people see you as holy? Pag nakikita ka ng ibang tao, mukha ka bang banal sa kanila? Hindi mo kailangan mag-abito? Para magmukha kang banal? Kumusta? Ang sabi ng Bible, you ask yourself, kumusta? Do I look holy? Masyado na akong banal? Alam niyo, malalaman niyo na isang bagay na ginawa ninyo, talaga nagbigay ng kalungkutan sa Panginoon. If you feel holier compared yesterday, mas okay kayo ngayon. Masaya na. Nahirapan ka, pero alam ko na bigyan ko ng kalungkutan si Lord. The Spirit of the Lord is connecting with the Spirit of yours bilang kanyang anak. Tandaan niyo, si Lord will never lead you to something that will destroy you. Never. God will never lead you to a lie. Hindi kayo dadali sa kasinungalingan. You have to trust the Holy Spirit. The Holy Spirit will assist you to be a better Christian. Huwag kang manangal sa lakas mo. Ang lakas natin, pwede yung mag-fail. Pwede kumupas yung lakas natin. You depend on the Holy Spirit. Alam niyo ba? That's why we always pray the Lord. We invite your Holy Spirit. We invite your Holy Spirit in our church. Alam niyo ba? Ang buhay ng isang church ay nasa banal na Espiritu. Without the Holy Spirit, the church is dry. Walang church na maayos pag ang banal na Espiritu wala sa loob. No matter how big your church is, if the Holy Spirit is not there, it's not waiting within, napaka-dry ang church na yan. Kaya we thank the Lord because the Lord impressed in the hearts that He is here. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Therefore, so conclusive, itong part nito ha, sinasabi ito ni Apostle Paul, therefore, having put away falsehood, yan na, alisin nyo na ang inyong mga pagpupunwari. Sabi mo sa kanila, therefore, having put away falsehood, tama na yung pagpupunwari. You cannot hide before the Lord. Sabi nga, di ba, lagi pinapakit, hiding before the Lord is like an elephant hiding behind a straw. Yung magtago nga sa harapan ng Diyos, yung subukan ng magtago sa harapan ni Lord, parang ang isang elikante na nagtago sa straw ng soft drinks. Kita pa rin. Sabi mo sa kanila, kita pa rin. So dito, sabi nga, therefore, having put away falsehood, let each one of you. Nakita na kayo ng takip silid? Di ba yung araw pagka pababa na siya, hindi makukontrol? Tama? Bababa siya pag gusto niya. Be angry and do not sin.
do not let the sun go down on your anger. Meaning, you cannot control the sun. Hindi mo kaya kontrolin ng sun. Talagang mapapagbabayan. Ngayon kung magagalit ka, huwag kang pagkukontrol sa galit. Yung iba kasi pag nagalit, kontrolado ng galit. Ay, for one, isa po ako dyan, hindi ako Kristiyano. Kaya ayaw kong nagagalit ako kasi takot ako sa galit ko. Kasi pag nagagalit ako, hindi pa ako Kristiyano, grabe akong magalit. Kaya, yung iba, papasin niyo, yung nagalit sila, pero nagkasana. At sabi nito ng Bible, do not let the sun go down. Kumbaga na-control sila ng kanilang galit. Sa unang na piso ng pamasahe, ang away yung driver at pasahero. Yung driver nasa kulungan sa halagang piso. Huli na isip niya, napatay niya yung pasahero na pinagbabayan. Sabi mo sa atin, magbayad ka kasi. Ang hilig yung mga 1, 2, 3. Ano yung sasabihin ng driver? Sabi ng driver, mahapit kasi, wala, nagdiling paningin ko eh. See? Controlled by anger. Ang dami sa akin controlled by anger. Kaya na-advise sa mga magulang, huwag kayong mamamalo ng bata at ng galit kayo. Ano yun? Kaya ka namamalo kasi galit. Hindi. Kasi kaya sinasabi yun ng mga Christian psychologists, pagka ikaw namalo ng galit ka, mapupunto na sa bata yung galit mo, kawawa yung bata. Ang ginawa lang ng bata ay tumuli sa kalsada kasi makambol. Ba binitin mo na. Grabe, ilagay mo na sa sako. Maawa ka naman. Hindi fair, hindi proportion. Yung parusang binibigay mo doon sa kasalanan. Kasi nagalit ka. Ang sinasabi ng natin dito, pwede nga magalit bilang isang Kristiyano. Hey, Christians ha? Pwede nga magalit, but do not sin. Be sure you will not commit sin. Ibig sabihin yan, hindi ka magpapakontrol. Yung iba kasi nagagalit, alam niyo ba sa Bible si Jesus nagalit eh? Noong panahon na kanyang sinabong yung mga nagmamamalit ng pera sa templo, yung mga lamesa na nagbebenta ng kung ano sa templo, ang sabi ni Lord, it was a holy fear, ang tawag nila doon. Kasi nga naman, sabi nga, ginawa ninyong bugad ng mga magkanakaw ang templo ng aking ama. Sapagkat, mas malaki pa ang sakop ng mga mamamalit ng salapi, nagbebenta ng mga iwan, kung ano-ano. Doon sa templo dapat ginagamit sa pagsamba, ang laki ng sakop nila. Tapos nakapraso na lang yung lugar para sa worship. Pinagalit si Jesus, pinagbabatulhat yun. Ginawa niyo yung bugad ng magnanakaw at bugad ng magnanakaw, you should not supposed to be here. Doon kayo naman sa nasunod kayo kapunta rito. Ang Kristiyano pwede magalit. Make sure, hindi ka kontrolin ito. Ang Kristiyano, minsan paglagalit, nakakapagsalita na ng mga below the belt. Lalo-lalo lang, minsan, ito, magagal sa anak, asawa. Saan ang asawa, pag nagkagalit? Grabe, palitan nila ng mga salita. Mga problema ang nasolta, pag-uusapan ulit. Ikaw nga, nung nakaralit, ikaw muna, hindi may problema, ito na mo. Be angry and do not sin. Huwag kayo kontrol. Sometimes we are controlled by our anger that you have. Kailan kayo napagalitan nang kinalabasan, natuwa pa kayo sa nagalit sa inyo. I'll give you an example. Noong elementary ako, inutusan ako ng tatay. Pero nung araw na yun, natatanda ko, Biyernes ng hapon, allowed na kami magbasa ng comics. Alam yung comics? Alam yung comics? Kasi bawal kami magbasa ng comics eh. Pwede lang kami magbasa ng comics, yung rules sa bahay. Biyernes ng gabi, hanggang linggo lang ng umaga. Linggo ng tanghali, at linggo ng gabi, puro aral lang, puro assignment tayo. Wala lang magbasa ng comics. Eh nun wala nang Facebook nun eh. Kahit ng Friendster, wala nun. Ay di puro comics tayo. Ay pag Friday night, talagang tahimik namin. Alam mo, studios kami mga kapatid. Pero puro comics ang hawak namin. 5 kami mga kapatid, ako yung bunso. Tahimik kami lang, pero puro comics ang hawak namin. Eto na, nagpunto sa itatay ko. Di na kumpisahan mo ito sa bunso, kaya ako bunso eh. Pero no, bumaba ka nga sandali, tapos kunin mo yung timba na nilagyan ng tubig doon sa galon. Baka nilagyan na ng nanay ko ng tubig, kukunin ko na lang. Katulad nyo, Tagalog lang. Tayo mamaya na. Kayo, wait. Nakalimutan nyo ha? English na kayo na. Kami doon, Tagalog. Tayo, teka lang. Eh nakakatatlo na. Natay ko, hindi
siya na sasabay ng sunod-sunod. Yung nanay ko, minsan, 3, 4, 5 beses na. Wala pa eh. Ay, nasanay kami, tatay, kung sa pangatlo, naku, delikado na yun. May pamalo na kasama yun. Isa, ano na, binilangan na ako. Dahil na ilang po, binabasa po, wakasan, kay Suma. yung pelikula ni Suma. Kailangan nung matapos ko yun eh. Ano, tatay ko, gano'n. Pero ano ba, higit na susunod? 2. Kasi na ilang po, nakakalimutan ko yung pangatlo ka pala, may pamalo na. Nakakalimutan ko na may pamalo na. Alam mo, nakakuha siya ng, alam mo yung kawayan na boho? Yung boho? Yung mahaba ang interval, pero manipis siya. Di ba? Tapos, pag pinalo siya yun, pwede kang masugatan. Pagka natulog yun. Alam niyo, hawak niya yun. Hawak yun ang tatay ko ha. Sa pangatlo, 3. Nung babalwin ako, na-realize niya. Ang hawak niya buho, na pagka bumalo sa akin yun, masusugatan ako. Bininaon niya. Wala siya ibang nakita ko, di muna. Pinalo sa akin, pinalo. Natawa ako. Sabi ko, ay, palis na ako. Tatay ko, mahal pa rin ako. Ayaw niya ako masugatan. Ay, ako, umalis ako, pero masaya ako. Alam ko, ayaw niya ako masugatan. Kami isang gano'n si Lord. Ayaw ka naman talaga ni Lord na yung nasasaktan yung buhay mo, yung mahirap ang nalala mo. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang sa kamay niya. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Ayaw namin talaga sumunod eh. Ito matindi yan. Hindi yun ha. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Ang demonyo kasi alam nyo, will always do his best to destroy us. Lalo na ang yung Christian life. Gusto ng kaaway na mabuhay tayo sa pagkukunwari. Kaya sabi niyo, therefore having put away falsehood. Bakit po tayo may mga filter, may mga beauty plus, that is falsehood. Kaya pa nagkita kayo ng kachat mo, ay, ikaw pala yun. Akala ko. Di ba? Kasi sa katutak na pong filter, ginagawa mo eh. Pag mag-filter ka, medya-medya lang. Sabi mo sa kanila, medya-medya lang. Isipin mo, maging si San Pedro sa langit, hindi ka nakilala eh. O isipin mo, lalo na, tumawid ka ng kalsada. Naka-violet ka, lavender. Violet na, pag-itaas, pag-baba. Pati medyas mo. Violet, ayos ako na lang sa'yo pantikilya. Pati pilit mata mo, kulay violet. Siguro, araw mo na. Nasa gasaan mo kayo. Nakita mo, ibang mga Kristiyano, pumapasok sa langit, ikaw, nagpintuan naman ni San Pedro. Sabi mo, dapat mo dyan ako sa loob. Sino ka? Ako po si Juan Pasang Cruz. Hindi nila Cruz. Ako si Juan Pasang Cruz, Christian galing sa JCIWC. Ay, ano yan? Hindi na kasi kita nakilala eh. Hindi na nakilala. Kasi terno lahat. Ano pati? Don't try to be somebody na hindi naman ikaw. Stop pretending. Put away falsehood. Put away. Alam niyo ba malungkot ang buhay na nagkukunwari? You're living in lies. Nabuhay ka sa kasalanan. Tapos ito ang nasakit ito. Kristiyano ka, lagi ka nakabantay sa sasabihin ng iba kasi alam mo nabubuhay ka sa kasinungalingan. At ang buhay na ito, ng Kristiyano, sabi namin Kristiyano, puno. Hindi naman dapat ganito. Ay mahirap. You have a lot of things to maintain. Ang isang tao na bumuhay sa kasinungalingan at pagkakasala at pagkukunwari, ang dami-dami yung dapat i-memorize. Ano yung pangatlo? You need to be delivered from it. We call it deliverance. Nakalulungkot, sinulat ito ni Paul sa Ephesians, dami Kristiyano. Ang dami Kristiyanong nabubuhay sa kaplastikan. Mukhang okay na rin ni brother. Pagtali ko ni brother, i-cheese mo siya. Kay sister. O kay ni sister. Pagtali ko, i-cheese mo siya kay brother. Kaya ka lagi madaling araw tutulog kasi panggabi kayo mag-chat. The Holy Spirit will not lead you to do this. God wants you to appear in truth again. Gusto nila mabuhay tayo
ganito, magmukha kang ganito. Ang dami natin ina-idolize. Hindi mo alam, yung ina-idolize mo, gusto mo maging ganun ka na rin. Hindi. You were called differently by the Lord. Iba ang plano ng Diyos sa iyo. You are unique. You are special. You are very much valuable. So, stop trying to please others through falsehoods. Huwag tayo mabuhay ng patuloy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Pero ang mukha mo. Sino yung mga artista gusto natin? Yung mga Korean, yung mga artista. Marami na gusto. Ganun sila. It's about time you remove falsehoods. It's about time. Tama na. Kasi alam niyo, unless you live in truth, your life will never be changed. Hanggang hindi ka nabubuhay sa katotohanan, hindi magbabago ang buhay mo. Nalala ko meron isang evangelist. Sabi niya, nag-pray siya, Lord, gusto ko maging si Paul sa Bible. Bakit? Kasi napakatapang niya pumangaral ng salita ng Diyos. Si Paul? Sabi niya, bakit si Paul? Samantalang si Paul ay inusik ang iglesia. Ibig sabihin, persecute niya maraming Christians. Lord, si David na lang, yung man after God's own heart. Bakit si David? Dahil nga sa kanyang buhay na magiging hari, natuto siya magkasala ng Bathsheba. So, inisisa niya lahat ng mga propeta. Okay, Lord, ano gusto mo? Maging ako. Gusto mo maging ikaw. Yan may maganda akong plano para sa iyo. Palakpakan naman. Tama na ang falsehoods. Tama na pagpupunmari. Okay lang mag-design na maging ganito-ganon, pero not to the point na magmamaskara ka na. Hindi na ito yan eh. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ba yan? Itabi mo katabi mo, ikaw na ba yan? Baka nakamaskara eh, baka halakat mo yung pisngi na katabi mo. Sabay punit. Baka magya, lasing eh, baka maskara yung harap mo eh. So you need to be delivered from this. Kailangan natin ng deliverance. And only the Holy Spirit can give us the deliverance. Let no corrupting talk come out of your mouths. Huwag kayo papahig na may mga lalabas sa inyong bibig ng mga salita, mga foul. Sabi niya, but only such is as is good for building up. Kundi dapat yung lamang nakalalabas ang lumalabas sa inyong bibig na naaayon sa bawat pagkakataon. That it may give grace to those who hear, para makikapakinabangan naman ng mga nakakarinig. Do not grieve the Holy Spirit. Ito na nga eh. Pag ganito mga ginagawa natin, nagsasalta ka naman ng mga pangit, kay sister and brother, ang banal na Espiritu na mimighami, nasusugatan siya. Pero huwag natin sugatan ng banal na Espiritu. Alam niyo ba, kapag lagi nasusugatan ng banal na Espiritu, dahil sa katigasan ng puso natin, ito na niya. Sabo, nabasin mo, narinig niyo, ito na. Pero tutuloy mo rin ang pag-uwi. Pag-uwi, tutuloy mo rin. Meron ka pa rin corrupting mo, magchat-chat ka pa rin kay sister, kay brother, kung ano, nga kagaling mo, ganyan. Imbis na gospel, gossip, ang nangyayari. Sabi ko ngayon, itutuloy mo rin yan. Natuloy na magiging sugatan ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Ngayon, kapag ang banal na Espiritu ay sugatan, halos hindi mo na magandang ang presensya niya. Tumigas na ang puso mo, may sinasabi si Lord, hindi mo na marinig kasi matigas na ang puso mo. Parang yung kung may binubuhat ng isang timbang tubig, pag lagi itong kaliwang kami ginagamit mo, nagkakamayo yung tumitigas. Hindi mo na masyadong maramdaman yung bigat. Pero nung bago kayo bumubuhat, masakit, pinitis mo, sakit. Lagi ganun. Yung sakit na yun, umunti na lang. Hindi mo naalas na naman. Ganun ang banal na Espiritu sa buhay natin. Pag lagi siya nasusugatan, lagi tumitigas ang puso mo, ayaw mo makinig sa Kanya. Sabi dito ng Bible, yung callous hearts, yung hardened hearts, napakasakit doon para sa banal na Espiritu. Kaya ngayon, paano tagumpay ang aasahan mo sa buhay kung wala ka namang dumay? Ang ating dumay ang banal na Espiritu, ayaw mo makinig sa Kanya eh. Ayaw mo sumunod sa Kanya eh. Ayaw ka naman na nag-read ng mga ugali natin, nakakapirang pa rin tayo eh. Kung minsan, pag nagsalita tayo ng foul na tayo, baka kung sino nakarinig, kahit bata ang nakakarinig. Kaya man nahuli ngayon, nakayahin ng bata. Pinukwento ko minsan sa men's. May kaibigan akong tatay ng pastor. Tatay ng pastor, mananabong. Sa silong ng bahay nila, meron siya mga tanda, mga tinaling marok.
Christian lang yung pastor. Pero yung tatay niya, hindi talaga Christian. Kaya nakapagsasalita ng mga foul. Isa narinig ng mga apo. Isa may pumunta doon sa apo. Yung apo yan pumunta sa ilalim, sa silong. Nagkumentuhan kami ng pastor, tsaka ng tatay niya. Nagsalita yung bata. Kasi kinikigan siya ng isang panahon. Ginanon siya. Parang pumalo sa kanya. Nagalit yung batang maliit. Maliit pa. Halos nagpas na sa pagkatabi. Kaya lang, yung galit ng bata, nagmura yung bata. Kasi namin narinig sa lolo eh. So kinakasahan namin, hindi pastor, yung kaibigan ng pastor. Sasabihin ng tatay niya, yung ginawa ng bata. Kasi nagmura yung bata eh. Ang sabi ng lolo, yung ano mo, nagsasalita na. Ayos! Ayos talaga! Nagmura kasi narinig niya kasi sa lolo, laki na yung lolo, laki na mumura eh. At di nagmura rin yung bata. Nangangaya kayo. Kayo ang nagsasalita. Sometimes, kahit bata ang harap because of the corrupting talk. Yung kung ano mga sinasabi natin, kahit hindi na nakakalakas, kahit may bagong Christian na nakakarinig, tuloy lang tayo, kahit ito ay hindi na nakabubuti para sa kanila. So sabi dito ng Bible, it must be delivered. So dito, pag ganito tayo, the Holy Spirit, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Yan ang tatak ng Kristiyano, yung banal na Espiritu na nasa atin. Kaya pagdating ng araw na tayo tutubusin na, yung maghanapan ng matutubusan na yan, because of the Holy Spirit that is in us. Kaya tayo, iaanap kasama sa rapture. Amen? So huwag mo hayaan ang banal na Espiritu ay mapanasin. Wala pa natin natin. Huwag mo kalabanin ang banal na Espiritu. Kung may pinasasabi siya, sabihin mo, pinagawa siya, gawin mo. Kung mayroon siyang ayaw ipagawa, huwag mo gawin. The Spirit of God will always there to lead you, to help you, to be able to do what God wants you to do. The Lord will support. The Lord is comforter. The Lord is helper. Lahat ng pangit na nasa iyo, pwede baguhin ng Diyos. Tandaan nyo, ang bunga ng Espiritu, kung wala pa sa bunga ng Espiritu, love, joy, peace, tenderness, everything na sinasabi ng siyam, ng bunga ng Espiritu. Pag wala pa sa iyo, you pray about those fruits and God will give it to you. And you will be delivered from it. Kailangan lang, aminin mo na kailangan mo ang paggabay at pagsama ng Panginoon. Ito ang ating conclusion. Do not follow your heart. Follow the conviction of the Holy Spirit. Laliman natin, kasi iba, I just follow my heart. Pwede ba? The heart is so deceitful, sabi ng Jeremiah. Ang puso ay mandaraya. Sabi niya ito, at halos walang makagalamot sa kanya sapagkat sobra na ang kanyang kabuluhan. Sa mundong ito, para makatagal ang mga Kristiyano, stop thinking about your feelings, hindi na puro puso. Go to the Word of God. Ano sabi ng Bible? Kahit masakit sa puso mo yan, pag ito ang utos ng Diyos, doon sa utos ni Lord. Do not follow your heart. Follow the conviction of the Holy Spirit. Para pangalan.